Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu." At sinunod naman siya. At mabilis sa kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung ang ating pong ilaw ay medyo hindi kompleto at maging ang electric fan dahil nagka-problema po tayo sa poste ng Meralco. No? Kagabi pa po iyan, kaya kung saan tayo kumukuha ngayon ng power para magawa itong ating pagdiriwang na misa. So hopefully mamaya ay maayos na po ng Meralco ang problema po ng ating kuryente. Ganun pa man, nawa ay hindi nito mahadlangan na matuon ang atin pong isipan sa mensahe na maaari natin at dapat natin mapagnilayan. Kayo po ba ay sinusunod ng inyong mga anak? Pag nag-uutos kayo, kaya sinusunod ba kayo ng mga miyembro ninyo kapag kayo yung in charge, kayo yung coordinator? Paano ba? Sinusunod ba kayo ng mga kabataan kapag sinasaway ninyo? No? Lalo na kasi sinasabi ninyo, di ba? O sinasabi natin madalas, ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. Kahit yung mga anak, dati, sa panahon natin, sit-sit lang, sunod na tayo. Di ba? Yung matawag, sunod na agad. Ngayon, kahit anong, di ba, hirap na hirap tayo na pasunurin sila. So, bakit kaya? Saan kaya po pwedeng tingnan? Bakit nahihirapan silang sumunod sa atin o magpasunod tayo sa kanila? Kasi ang sabi dito sa ating ebanghelyo, si Kristo ay nagtuturo sa sinagoga. So maraming teacher doon, maraming guro sa panahong iyon. Pero ang sabi, kakaiba pag si Kristo ang nagsalita. Minsan kahit, halimbawa ngayon, may mga nagaganap na misa ngayon. May mga iba't ibang pare, pero parehong ebanghelyo ang aming binasa, ang aming ipinapahayag. Iisang ebanghelyo. Pero bakit minsan may mga simbahan na pinupuntahan pa, dinadayo pa, para lamang makinig pwedeng sa isang pastor, sa isang pari, sa isang madre, o kung sino man, kahit katikista. Kasi ang kailangan natin makita, no? Ang sabi, ulitin ko po, no? Si Kristo, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan.
Hindi siya opisyal kasing nag-aral, katulad ng mga iskriba, mga pariseyo, na mayroong nag-train, mayroong parang eskwelahan na humubog sa kanya. Pero bakit para bang sa pakiramdam, no? Bakit mas makapangyarihan siya kapag nagsalita? Pag sinabing makapangyarihan, mas effective. Bakit mas may dating? Bakit mas nauunawaan kumpara sa mga eskriba? Yan. So, paano ba? Bakit mas may authority? Yan. Maganda siguro yun, no? Bakit mas may authority siya na magpahayag, magsalita, at magpaliwanag? Kasi si Kristo, totoo. Si Kristo, authentic. Si Kristo, kung ano ang sinasabi, yun din ang nakikita sa kanyang gawa. Na siyang isang bagay na diyan tayo pumapalya. Magaling lang tayong magsalita, pero hindi tayo magaling magsagawa ng ating mga sinasabi o itinuturo. Kaya nga sabi ko kanina, bakit nahihirapan silang sumunod sa atin kapag tayo po ay nagsasalita? Kasi baka yung atin, authoritarian lang, power lang, authority lang natin na kaya tayo nagsasalita, kaya dapat tayong sundin kasi ako ang dapat masunod. So talagang kailangan magtugma ang ating sinasabi at ang ating kinikilos nang sa ganon, magkaroon tayo ng karapatan o kapangyarihan na magpahayag. Kasi dito, kahit ang masamang espiritu, pag inutusan ni Kristo, pag sinabihan ni Kristo, susundin. Dahil mismo si Kristo, masunurin sa kanyang Ama. Sumusunod sa kung anumang iniuutos, kaya nagkakaroon siya ng isa pang salita, no? Credibility. So, sa tingin niyo ba, meron tayong kredibilidad para mag-utos? Sa tingin niyo ba, meron tayong kredibilidad para magsabi kung ano ang tama, kung ano ang mabuti? Kaya ngayon, mahirap din, no? Dahil nga talagang kapag nagsalita ka, hahanapan ka din talaga. Ngayon, nahirapan tayong alamin ang katotohanan dahil lahat namumuhay sa kasinungalingan. Hindi natin mapalabas-labas ngayon kung sino talaga ang mga kurap, ang mga nagnanakaw, kasi halos lahat na nagnanakaw. So, paano natin maitatama ito? So, kailangan natin bumalik muli, no? At suriin ang ating mga sarili. Hindi natin pwedeng i-demand na tayo po ay dapat sundin kung tayo mismo ay sumusuway sa Diyos. Amen?